po siya sa address po na kanyang ibinigay. Mga kababayan, wag po kayong bibitiw. Dahil sa aming pagbabalik, ituturo tayo ni Joel dito po sa kanyang napakagandang garden. Sa pagbabalik po yan ng masaganang buhay. Kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Joel. Ngayon po ituturo tayo dito po sa kanyang napakagandang garden. Sir Joel, ang ganda ng setup mo. Yes, sir. Thank you, sir. Ano siya, step by step siya. Yes po, sir. Etong ganitong pamamaraan, Sir Joel, ang tawag dito, punla. Apo, sir. Dinadaan po sa seedling tray para ma-maximize po yung space po ng mini garden ko po or hydroponic garden. Itong ganito kalalaki, Sir Joel, ilang araw na po yan? Estimate ko, sir, mga 5 to 7 days. 5 to 7 days. Apo. Ilang araw pang iintayin bago siya i-transplant? Siguro mga 3 weeks or 2 weeks, sir, ganun. Para ready po. Kasi hintayin po natin na lalabas yung true leaves. Then, at least lalagpas po yung ugat sa ilalim. So, yung para tandaan mo, Apo, dapat sir. lumabas yung true leaves. Apo, at saka yung ugat po sa ilalim. Okay, tapos ilalagay na yan sa cup kapag ganon? Bali siya, dadaan pa sa strengthening, sir. Bali, ilalagay na sa cup pero hindi pa siya didiretso sa NFT para at least ma-expose siya sa may nut soil. Para pagdating sa NFT, sanay na at matibay na siya. Ayun! Magbibilad sa matinding ng araw. Okay. Sir. Tapos ito na ngayon. Ito ilang araw na to, Sir Joel. Ito. Siguro po yan, sir. 3 weeks po siguro yan. Mga ganun po. So 3 weeks? Apo. Step by step ang ginagawa mo. Bakit ganun ang pamamaraan mo? Actually, pinag-aralan ko, sir, kasi kailangan talagang every week meron tayong harvest. Kaya ang ginawa ko po, isang malaki, isang maliit. Yung mga na-ready po natin, doon po. Katabi niya po yung pinakamaliliit. Yung mga ready to harvest. Dalawang purpose po kasi yun, sir, para maging parang shade na rin po nila. Kasi pag maliit po, hindi pa po kaya masyadong init ng araw. Pag may malaki pong katabi, nasi-shade po sila. Okay. Apo. So, ganun pala, no? Apo. Ito, kanina, ilang araw to, Sir Joel? Ito naman, Mga 30 days po na yan. 30 na ito. Apo, mga ganun po yan. Okay. Or 28 days. So, pinapakita po namin ngayon sa inyo, yung mga tanim ni Sir Joel, talagang siya, no? Hindi ka mawawala ng supply dito, Sir Hindi, Joel. sir, hindi po, sir. Ito naman, ilang araw nitong mga ganito? And siguro, sir, 1 week na lang siguro pwede nang harvest yan, sir. Aha. Mabilis na, pag mga ganyang stage na po, mabilis na po lalago yan. Yes. Yan na po yung mabilis na lago ng Sir Joel, ang gandang tingnan ninyong mga tanim. Parang Thank you, ano tong siguro nito. Sobra po, sir. Mamaya, sir, matitikman nyo kung gaano kasarap yan. Okay. From pagkakalipat tanim, ilang araw ang bibilangin, Sir Joel, bago ako harvest? Siguro, sir, pagkalipat mo, mga 2 weeks. Ayan, 2 weeks po. Ganun. Para i-harvest po. Yung kabuuan niya, 40 okay, days sir. ba? Actually, may mga seedlings na mabilis lumaki, sir. 30 days, meron na minsan. Pero kadalasan saan ginagawa, sir, 40 up. Alright. 45 days. Pero bago mag-60, sir, dinidispose ko na, sir, kasi magagastos na sa nut soil. Yes. Saka kailangan na rin po talaga may benta para yung ibang batch is mabigyan sila ng place sa taniman. Itong hawak ko ito, anong variety to, Sir Joel? Yan, sir. Yan yung tinatawag na king of all lettuce yan, sir. Ito yung tinatawag na Olmeti. Olmeti! Yes, sir. Opo. Ito yung masarap sa samgyupsal. Yes po, tama Ilang po. pong variety na meron tayong tanim dito? Actually, sir, sa ngayon, nakapag-sow po ako ng 4 na variety. Meron po tayong Olmeti. Yes. Yung Roxay ko po, paubos na dahil ginamit ko po ng Valentine's Day. Yes. Dito po, meron po tayong tinatawag na Rincon. And then, meron po akong 10 piraso na Gibard na bagong variety po na labas. Ano lang nakita mong madaling alagaan ito o pantay-pantay lang, pare-pareho lang ba ito? Actually, ang Olmeti talaga, sir, for all season talaga. Kahit anong tag-init, tag-ulan, kahit saang taniman mo talaga, sir, lalagot-lalago siya. Basta alaga mo lang maigi, sir. Opo. Yan talaga ang king ng lettuce, sir. Opo, Olmeti po. So ito yung, sabi mo, pinagsasangyup. Apo, pwede po. Pinagsasangyup kasi yan po yung sinusupply ko sa sangyupsalan. Gustong-gusto po ng mga tao dahil fresh siya, tsaka malutong po talaga, tsaka masarap, manamis-namis po. Yes. Opo. Mukhang dito ka rin nagsimula sa Sir Joel, nung magsusubok ka. Nag-try ako, sir. Bumila ako ng mga low quality like yung Green Rabbits tsaka Black Simpsons. Tapos hanggang nakilala ko si Sir Marvin Baisa na pinanood ko. Si Katanim, Apo, si Katanim to. Si Katanim po. Ito po talaga yung recommended niya na
para sa mga newbie. Mga beginner, mga marunong na. Ito talaga sir, hindi nawawala pong Olmeti sa mga greenhouses po. Yes. Opo, yan po Okay. Sir Joel, dumako nga tayo, puntaan nga natin, kung mapupuntahan natin dito, no? Dito naman po kami sa taniman ng pipino ni Sir Joel. Mayawak po kung kunting besin po namin yung mga bunga ng kanyang tanim na pipino. Sir Joel, bago tayo harvest, Yes, sir. paano ba ito? Paano mo ito tinanim? Pinulaan yung muna yan? Actually, ginamitan ko rin natsol ko yan sir eh. Okay. Dinaan ko sa seedling tray po bago Yes. namin nilipat. Mm. Pinatibay ko po muna sa seedling tray, then nung Yes. alam kong ready na maka-expose sa araw, dun ko Yes. napin po dinipat para sigurado pong mabubuhay. Direct planting to, Sir Joel, direct na sa lupa. Duman po muna sa seedling tray sir Yes, bago opo. transfer para Oo. tumibay po siya. Pero ako, tinanim mo sa lupa. Yes po, opo sir. Okay. Actually sa lupa po talaga. Kapag lupa na ganyan, anong nutrients po ang ginagamit naman po ninyo dyan, Sir Joel? Actually sir, pag naglilinis kasi ako ng reservoir ko, yung mga Yes. tira dito na hindi na kailangan, Yes. syempre may nutrients, yun na Oo. po yung pinangpapakain ko para hindi po sayang. Talaga naman. Tsaka meron kang mga alagang dyan, Sir Joel, yung kambing, Apo, baka. isa rin po Yung yun. manure. Apo, yung mga manure po na nakompose po namin na Yes. tayo ng manure ng ng baka, Yes. ng kambing, Oo. mga manok, pato. Yes. Yun na po yung inipon namin. Dinadagdag po pang supplement sa mga nutrients po na kailangan nila. Yes, Sir Joel, dito naman sa bandang likuran natin, ang dami mong tanim na, ano, Opo, na eggplant, talong. po, opo. Iba't ibang variety, Opo. Okay, direct planting din yan, o pinupudla mo muna. Ayan mga yan po, direct planting na Direct po talaga planting yan, Opo. meron kang upo dyan, ano? Kalabasa Ano po. pa po mga halaman mo dyan, Sir Joel? May kalabasa sir, merong patola, may upo, may Yes. sitaw. Yes. Ayan, mayroon po yung mga gabi. Gabi, yes. Opo. Marami pa po sir, iba-iba po. May saluyot po dito, mga kusa lang po tumutubo May dito. tanlad ka pa na nakita ko Opo, tanglad po. Pag magkakatay po kami ng ng native na manok, Yes. yan po yung pinangpapabango po namin. Okay, Sir Joel, harvestin na natin ngayon Sige to. sir, sige po. Alright. Yan na po. Harvestin po namin ngayon to. Tignan niyo po, oh. Ang ganda po ng bunga, oh. Opo. Yan. Nakita mo? Sa salad meron po pa rito, natin, oh. sir. Luluto, gagawin ba natin salad dito, Sir Joel? Opo, fresh lang. Simple Opo, salad lang talaga sir. naman, Opo. okay, oh. Yung healthy na salad Nako, po sir. talaga naman. So, Opo. nakadalawa po kaming magandang, pero pa po dyan, medyo maliliit pa. Opo. So, ngayon, gagawin natin salad dito, Sir Joel? Yes po, opo sir. So, samahan niyo po kami. Gagawa po tayo ng masarap na salad mula po dito sa tanim na pipino at harvest kami ng ilang piraso ng lettuce, Lettuce po, ni Sir opo. Joel. Hindi po kayo. Tuturuan po tayo ngayon ni Sir Joel ng sariling version ng kanyang masarap at masustansyang salad. Sir Joel, simulan mo na. Opo, sir. Paano bang so kaka-harvest natin kanina yan? Opo sir, Harvest natin. makita mo sir, fresh na fresh pa. Diyan pa yung Fresh. gut. No? Alright. Tatanggalin muna natin sa stem niya, sa cup niya sir, para Okay. mahugasan natin. Kasama pa yung cup, no? Apo, Sige nga. ganyan po talaga binibenta sir, para fresh po talaga. Oo. Ayun, oh. Grabe. Ang laki, Sir Joel, talagang... Ano to sir, nagtitimbang to ng sabihin na natin 200 to 300 grams. Alright, okay. Pagkatapos nating natanggal sa ano na yan? Pipili natin sir yung pinakamagandang Okay. So tatanggalin magandang pa dahon. natin yung mga ano. Pwede pong isama yan sir, pero Oo. siyempre konti lang naman po yung kailangan natin yan. No? Oo. Pili na po natin yung the best na The best na yung parte ng ng lettuce, no? Pero pa pwede po lahat yan sir actually. Oo. Ito Yun. po kasi mga ganito sir yung pinagusto kasi ito yung manamis na Yan, yung manis sa mais. Itong pinakababa sir, ito yung pinakamatapang lasa na Okay, oh. Pag pala sobrang siya sa edad, kunyari, umabot ng mga 50 days, hindi Apo, yan sir. pumapait, Sir Joel. Ang Olmeti sir hindi talaga papait sir hindi. kahit Okay, 60 days po sir. Opo. Wow! May mga ilang variety po na pag tumanda na nag-bolting stage, papuntang bolting stage. Yes. Yun na po talaga yung papait sir. Okay, oh. Yung partner mong siyang Gupsel, Sir Joel, yan Apo, ba yung paborito niyang kunin sa'yo? Opo sir, actually bago ko po pinahanda sa mga customer nila. Sila muna Yes. ang nag-try sir. Sabi Okay. ko, ma'am, try niyo po munang try niyo po yung sample ko baka magustuhan niyo. Then Oo. awa ng Diyos naman po, nagustuhan po kasi yung asawa po nung may-ari, chef Oo. po 'yun. Opo, siya po yung nagre-ready ng mga pangsanggipsal nila. Okay. So, okay na siguro, Sir Joel. Kunti lang naman. Ito naman. Opo, yung Ito, anong variety nga ito, Sir Joel? ito sir, ito po yung tinatawag nating Roxai lettuce po ito. Alright, oo. Ito po yung ginawa kong mga bouquet nung Valentine's Day. Talaga double purpose. Double purpose. Maganda po yung kulay niya kasi parang umiilaw yung green tapos papula po talaga. Tama. Makintab yung dahon ng mga mo, Sir Joel. Palatandaan lang yan na healthy yung Healthy po halaman, talaga at no? malinis po. Yung sir. pong nutrients nakukuha nila. Opo. Ayon sa kanilang pangangailangan. Pangangailangan po natin. Alright, sige nga. So pinipili po ngayon ni Sir Joel yung pinakamasarap na bahagi ng lettuce. Apo. Pero lahat po ito pwede siyang kainin. Pwede po sir, apo. Alright. Opo. Kahit tabi Bukod lang pa po sa natin. salad, Sir Joel, ito ba ginigisa rin ba yan o niluluto rin ba yan ng ibang
menu, gano'n? Sa akin po sir, talagang ganito po siya. Pwede rin po sa burger, mga ganun po. Yes, oo. Parang tingin ko po mas masarap siya at malalasan mo lettuce pag sariwa po siya. Okay, pagkatapos natin maiwa yung ating makuha, sunod po natin yung pipino po. So, inarvest din natin kanina to, Sir Joel. I-ready lang po natin sa kabila to. Okay, lilipat na. Pagkatapos, siyempre, babando, baka may mabatanggal yung konting alikabok. Alikabok po Yan, na po kasi malapit po kami sa dike kaya medyo maalikabok po. Yan, okay. Alright, step by step po yung paggawa. Tapos itong lettuce pipino ngayon. Pipino. Ugasan rin po natin. Ako, talaga naman napakaganda ng mga pipinong na-harvest natin. Mga green pipino po talaga tinanim ko kasi ito po yung pinaka the best sa Okay. Tapos, itong pag pipino, alam mo namang ma-harvest na pag ganito na kalalaki, di ba, Sir Joel? Apo sir, hindi na po kailangan palakihin po sir dahil titigas at saka yung buto tatanda po. siya. Apo. Alright. So, babalatan. Babalatan lang po ng sa gilid. Sa gilid, ano? Para lang po Naku, nakikinikinita ko, Sir Joel. Talagang masarap na, masustansya pa. No? Yun. So, hati-hatiin siya ng maninipis po maninipis. Para kapag kinain natin, talagang malalasan mo yung lutong niya, yung kanya sarap. Ginagawa po kasi namin snack to sir pag Aba, talaga naman. Pag kunyari nanonood po kami yan. Okay, so nagiging snack po siya. Tapos, Then ito po, kamatis. ito po yung mga kamatis na pinalit natin kanina sa sa lettuce, no? Nag-barter po tayo. Barter trade, aba. Binigyan mo ng lettuce, binigyan ka naman ng kamatis. Opo. Ganyan sa probinsya, di ba, Sir Joel? Yes po, sir. Minsan Opo. bigas naman ang binibigay nila. Di ba? Opo. Minsan naman, palit ng gulay. Sa Tanggalin lang po natin yung sa lettuce, pag gano'n, di ba? Sa, yan. Tatanggalin mo dapat yung kanyang buto, sir. Opo. buto. Opo. Alright. Aba, talaga naman. Palagay ko, Sir Joel, yung pamilya mo, yung dalawang baby mo, lagi mong ginagawa ng ganyan na kasarap na salad. Opo, yung anak ko po na hindi dating kumakain ng gulay. Na-expose na sa farm. Ayan na po. Mga nainganyo na po siya na kumain po. Ikaw din nakikita ko kasi, Sir Joel, ganda ng pangangatawan mo eh. Mukhang nasanay ka na sa... Nasanay na po sa gulay. Opo. Okay, next. Ito po, hugasan po natin ulit. Alright. So, ihahalo na natin yan, ano? Opo. Okay. Ano lang po to, ganyan na po siya, i-dip na lang po natin sa, dressing. Sa ibabaw, no? Ano siya? Okay, ang ganda ng dalawang klase yung ating lettuce, ano? Ito po kasi maganda sir pang design siya kasi yung kulay po. Yes. Pang kontra po ng hindi po puro verde rin siya. Yes, oo nga, no? Gumaganda yung itsura niya. Kapag sa malaking restaurant, Sir Joel, ganyan ang pipresenta mo, aba. Sasabihin nila, nako ito, from garden to table talaga siya. Yes, sir. Opo, kaya gustong-gusto po ng ng sanggipsalan. Pwede po ba banggitin yung pangalan, sir, ng sanggipsalan? Ano bang pangalan niyan? Jab Sanggipsalan po. Sanggipsal po sa San Antonio, sa San Nicolas po. Dayuin niyo po dahil masarap po ang luto doon dahil si Chef Randy po ang gumagawa ng mga menu po doon. Then, syempre, yung lettuce po natin is fresh galing po sa Joey's Farm po. Sa farm po namin. Ayun! Ako yun yung importante doon Joey's Farm, ano? Paano ba makukontak yung Joey's Farm, Sir Joey? Sir, search na lang po nila sa sa Facebook po yung Joey's Farm. Okay. Yung logo naman po namin kulay green at saka nag-iisa lang po yung pangalan na Joey's Farm. Alright. Okay, so tuloy na natin ito ngayon, Sir Joel. Okay, pag ganyan na, next na po natin itong simpleng salad dressing lang dressing po. natin. Okay, sige nga. Mayo lang po tsaka ketchup. Oo. Pero kami po kasi talaga gusto namin yung lasa na natural kaya ginagawa po namin ganyan lang siya. Okay. Yes, okay, sige Pero nga. siyempre pa para maiba po yung lasa, pwede po tayong gumamit ng dressing. Alright, okay, Then, ayun. ketchup po. Ketchup. Banana ketchup. Oo, kahit anong brand, ano? Yung iba po nilalagyan nila ng paminta, sibuyas, konting suka. Tapos, i-mix na yan? Opo, may mix lang po siya. Alright, okay. Then, haluin lang po natin. Ayan, simpleng lang po. Salad lang po siya. Para mabilisan lang po. Napakabilis mong gumawa ng dressing, Sir Joel, samantala. Yung iba dyan, hirap na hirap sila parang 100 dinars na yan, Ayan, sir, Okay. Pwede na po natin. Tetis na nga natin ngayon. Itong ginawa po ni Sir Joel, ano? Ito, lalagyan ko na ng kamatis, Sir Joel. Nagugas naman ako kanina, kaya kinabayan ko na, Sir Joel, ha? Malinis na po yan. Ayan, okay. Lalagyan natin ng kaunting, itong ating bida, no? Yung lettuce. Matitikman po natin ngayon to kung gaano kasarap. Sabayan mo ako, Sir Joel. Okay, lalagyan ko na ng dressing ito sa akin, Sir Joel. Mauna na ako, ha? Sige, sir. Ayan, tingnan natin.
Healthy po sir kasi fresh na fresh kasi tayo nag-harvest eh. Oo. Apo. Palagay ko malutong ito. Apo. Titikman natin. Yan po. Naku, grabe. Panalo. Masarap po talaga sir. Ang sarap. Sir Joel, yung kanyang lasa, manamis-namis. No? Matamis talaga sir. Manamis-namis siya. Malutong, Tapos sir. malutong pag kinagat mo. So, sir, para siyang Marinig mo. isipin mo lang, kinakain mo chichira pero masustansya. Dahil, siya? Pagka-harvest natin, ito, ginawa mo ng ganito. Ano? Tiyak ay napaka-sustansya nito. Sir Joel, muli invite mo yung ating mga kababayan. Try po nila yung ginagawang pagtatanim dahil naniniwala tayo kapag ikaw nagtatanim, hindi ka magugutom, di ba ba? Yo po, invite nyo po yung mga kababayan natin.